Fresh look makeup tutorial. So first nating in-apply itong Mary Kay Honey Glow Finisher. It has this SPF 35 at ang lakas mahaw Korean glass skin. This is really my favorite guys kasi nga ang lakas nitong makahydrate and mas glowing yung skin natin prior to applying the makeup. The next naman nating apply of course after that is the Mary Kay Foundation Primer with SPF 15 din naman to. So this one, konting amount lang at a little amount goes a long way talaga. Alam nyo ba, this is really good kasi nga it helps our makeup na mag-stay ng longer and it makes our skin parang poreless yung effect sa makeup niya. So, ang ganda-ganda talaga nitong gamitin. So, after that, we will now apply the Mary Kay Concealer. So, very important talaga to guys kasi this really makes a big difference kasi it can conceal your dark circle eyes, eye bags, and even yung mga dark spots. Alam niyo ba, itong Mary Kay Concealer talaga sobrang favorite ko since year 2012. Talagang favorite ko siyang product ni Mary Kay kasi napakagaling niyang mag-conceal ng mga blemishes and lalo na syempre, alam niyo, timpuya tayo palagi yung dark circle eyes. Kaya naman, tingnan nyo, it's like a magic, diba? Instantly, nagiging blooming yung eye area natin, which really makes a big difference. So, as you can see, I'm applying it using my ring finger. So, very important yon and kailangan pa V siya, tapos dahan-dahan lang. The next on the list, of course, is a Mary Kay Liquid Foundation. So, ito talagang ginagamit ko, guys, as in napakaganda. The Mary Kay Matte Liquid Foundation in W130 and also this Mary Kay Time-Wise Luminous Foundation in Beige Double 100. So, this is really my hack. Makikita yan sa mga videos ko na I usually combine the two foundation. Kasi combination type po ako and nakita ko yung effect sa skin ko. Ang ganda ng pagkaka-finish niya. So, parang airbrush effect. Tapos, waterproof, sweatproof pa, kaya naman long-lasting yung foundation natin. And maganda pa dito guys talagang kakulay ng skin natin, skin tone talaga siya. So kung katulad niyo ako, di ba, na morena skin din, tapos acidic ka, I really suggest to apply one shade lighter. Kaya nga W130 yung Ivory W130 yung isa kong foundation kasi it really makes a difference para pag in-apply mo sa skin, mag-oxidize siya, mas lalo magiging ka-skin tone mo siya. Tapos kino-combine ko nga siya sa Beige W100. So yun nga, for your reference po, yung lightest color ng Mary Kay is the Ivory W130 and yung sunod niya is the Beige W100. So yun nga po guys, very important talaga na ikalat ng mabuti, hindi lang sa mukha, pati sa leg. Ayan, di ba? Ang lakas mo ka fresh. To think, wala po tayong tulog niyan. So, ito nga, sabi ko, this is the Mary Kay Foundation. And of course, the next on the list is the Mary Kay Mineral Powder Foundation. Nako, sobrang ganda nito mga sis. This is really my finishing touches talaga sa skin ko, sa aking face. I'm usually using the sponge. So, makikita niyo naman, I apply it first sa my eye area. Even my sponge, Mary Kay din po yan. Tapos, pat-pat lang muna talaga kasi gusto ko maganda yung finish. Tapos, hindi ganun kadami ina-apply ko. Tapos, makikita nyo talaga, parang airbrush yung datingan niya. And kung katulad ka na combination to oily type of skin, na tulad ko po, ang ganda na ito mga sis, talagang hindi nagpapawis yung mukha. Tapos makikita nyo, diba, pantay na pantay yung pagkaka-apply. So that's really one of my hack na ginagawa para mas maganda yung finish ng foundation. So ayan, lalo na sa nose area ko na talagang alam yung pawisin din. And even sa neck area yan, para pantay talaga. Diba, nakita niyo na, yan ang aking secret. At alam niyo sa eye area, talagang chinatsaga ko yan. Kasi nga, pag maganda yung eye area nyo, yung makeup nyo dyan, it really makes a big difference sa finishing touches. Of course, Kilay is life. So, I'm using the Mary Kay Brow Pencil. So, this is one in brunette shade. So, when we apply this one, very light lang yung hawak kasi nga pigmented siya. So, what we usually do, pinapantay natin yung inner corner ng ating eyebrow pencil, yung pag-apply natin sa ating kilay sa eye area. So, makikita nyo talaga na kailangan pantay yan sa may inner corner ng eyes mo, yung inner corner ng brows mo. And also, yan nakikita nyo binabrush ko, kailangan light to dark. Pag dark to dark yan mga sis, alam nyo napakatapang ng itsura. So to make it look more natural, so ganyan yung gagawin natin. Nakita nyo yung paghawak ko, napaka-light lang kasi nga, a little amount goes a long way, very pigmented, and I usually brush it. Tapos makikita nyo din naman, ina-outline ko muna din sa kakuhin spread. So yan, i-fill in ko yung mga empty spaces. Ganun naman kasi maganda sa Mary Kay eyebrow pencil, konting amount lang, napakatipid niya, tapos
very natural looking yung kulay. So, importante din mga sis na binabrush natin, hindi lang apply ng pencil. And of course, I'm using the concealer. So, para saan yung concealer? Para po lalong maging malinis at mas natural looking ang ating kilay. So, I usually use this sa ilalim ng kilay ko pati sa taas pang linis ng mga excess part para mas define yung outline. So, ayan, nakikita nyo na parang, sabi nga parang plakado yung kilay mo, 'di ba? So, yan yung mga sekreto natin dyan. And always remember, sa brow bone area, yung buto mismo doon sa may kilay part, kailangan hindi yan nagiging dark para mas lalong, again, illuminating yung itsura ng face natin and mas natural looking yung kilay. Ayan. And of course, syempre, doon na tayo sa eyeshadow. So, this one is my favorite, the limited edition eye palette of Mary Kay Eye Color Palette. So, ginagamit ko muna yung lightest shade. So, very important talaga na when we apply eye colors, light to dark din naman. Kasi yung light, yun yung ginagamit natin sa base. So, yung nakikita nyo, ina-apply ko. Then, next ko yung mid-tone color. So, I usually apply earth colors para nga safe siya for any occasion and even sa outfit natin. So, ayan, nakikita nyo from gitna palabas. Kasi yan na yung pang-accent ko naman sunod. So, from base, mid-tone, tapos accent. So, one of the technique, gumawa ka ng letter V, tapos i-spread mo siya. I'm using the Mary Kay brush as well. This is a limited edition. So, it makes a big difference mga sis kapag tamang brush din yung ginagamit mo. So, of course, next is our all-time favorite, guys. Ito talaga yung Mary Kay Shy Blush. Napakaganda, grabe. This is a pink and orange tone. Tapos, pag in-apply mo siya, glowing pati mga cheeks mo. Tapos, ang ganda-ganda pa ng effect even sa camera. At hindi pa mukhang, alam niyo, napakapula ng dating ng blush on hindi. Natural looking. And of course, our mascara. This is the Mary Kay Lush Love Panorama. Favorite din natin to mga sis. This one, kasi ang ganda ni apply. Nakaka-volumize and lengthen. Tapos, konting apply lang, makikita nyo, di ba? Ang ganda niya nang i-apply sa ating mismong pilik mata. Tapos, natural looking natural looking lashes lang. And syempre, lipstick. So, I'm using this Mary Kay lip gloss. This is actually something talagang favorite ko in Mary Kay. Napakagandang gamitin. So, this is the Unique Mauve shade. Napakaganda pag in-apply. And of course, kailangan may pa-contour tayo. This is a limited edition product of Mary Kay. So, special thanks to Tita Marita. Gift niya sa akin to. So, syempre, ang ganda ng contouring stick ng Mary Kay. Ayan, when you apply this, of course, payat ng face. Kailangan dun sa chubby area natin. Actually, ako, under my cheek area, dyan ako naglalagay. Tapos, of course, sa my forehead din, para hindi ganun kalapad tingnan yung mismong forehead. So, ayan, naturally looking naman yung ating finish ng makeup. And meron din tayong itong highlighter. So, this is a limited edition. Medyo matagal na itong product ng Mary Kay, pero favorite ko talaga siya. Glowing talaga yung effect niya, nakaka-illuminate. So, favorite kong i-apply yan sa my nose line, under my eye, para din yung highlighting part. So, very important din when apply this, konting amount lang para hindi naman sobrang parang glittery or masyadong matingkad yung effect. So, ayan, kita nyo, di ba? Na-accent agad yung sa nose line ko and even my under eye. So, yun yung mga tips natin when applying highlighter. And tadan! O, di ba? Ready na agad. I'm actually going to attend a wedding as a guest. So, ito, fresh look makeup lang tayo for today. So, sabi ko nga talaga, Mary Kay products is really my favorite. So, again, guys, thank you for watching!